siya ay may pangarap na tumakbo sa 2028. So nakipagsabuatan kay Bangag, inutusan ni Bangag, ng gobyerno ni Bangag at ni Lisa Tanas na huwag pirmahan yung supina. Nakarating sa atin na impormasyon si Ramon Ang di umano ang may-ari nitong eroplano na Unahin natin yung sa PhilHealth. Alam naman natin lahat na binigyan ng zero funding ng gobyerno, ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang PhilHealth ngayon. Ang aking tanong, nasaan ang mandatory contribution ng mga pribadong manggagawa para sa PhilHealth na kinolekta? Malayo. Diyos ko, 'di ba? Si Senator Robin niya nagsasawa na 'di ba? Sinasabi niya na parang ayaw naman magbago. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na issue ng bayan nating pag-usapan niya. April 7 today, araw ng Lunes dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon. Syempre. Mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, yung mga OFW dyan na laging nagkikinig, tumatambay, nanonood, tumatangkilig at higit sa lahat sumusuporta at nagpapakita rin ng pagmamahal sa Joe Malone TV. Maraming salamat sa inyo. Sana nagla-like and share din kayo at higit sa lahat, huwag kayong mag-skip ng ads. Yan ang suporta nyo naman sa akin. Diba? Maraming salamat ha. Yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, sa lokal, Luzon, Visayas, Mindanao, alam ko lagi rin kayo nandiyan dyan nanonood, nagko-komento. Attendance check muna tayo dyan mga kayon. If you're watching sa Switzerland, if you're watching from Netherlands, Switzerland, Hong Kong, Japan, Bulacan, Cavite, Pangasinan, kahit saan kayo naroroon, umaabot ng boses natin, exact location nyo, paki-comment dyan sa baba. Nasa ganun, malaman natin kung saan na inaabot yung video natin, kung malayo-layo na ba o dito-dito lang tayo. Hindi man tayo nakapunta dyan sa Netherlands, sa Dahig, sa Switzerland, sa Germany, sa Frankfurt. Yung mga nagko-comment sa akin dyan, pero at least yung vlog natin ay nakapunta na dyan. Sana makapunta rin ako, lalo-lalo na sa Davao. Unang pupuntahan ko, gustong-gusto ko Davao. Pupuntahan ko yung bahay ni Tatay Digong. Magpipicture ako doon, di ba? Hindi, para pakita natin yung suporta natin, hindi lang sa mikropono, di ba? Hindi lang sa online, pakita rin natin yung suporta natin sa battlefield, okay? Meron tayong podcast sa kabilang channel, When Tito Talks, nandiyan dyan, palalabasin ko na lang dyan, When Tito Talks, paki-subscribe na lang mga kayon. At pagka mahilig ka sa pagkain Pinoy food vlog, dito sa channel natin sa kabila, Tito Jom, dito rin. Lalabas yan. Paki-subscribe na lang mga kayo. Yung Tito Jom, nasa 42 na. Sana makakuha tayo ng silver, 100,000 subscriber natin yan na makakuha tayo ng silver play button. Okay, pag-usapan na natin to. Shoutout sa mga members natin dito sa Joe Malone TV, Milagros Chan, Franklin Forog, Lorna Tobera, Lorna Tolentino, Florina Dacumos, Queen O, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Mahos sa Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Lito Javier Manex Sangko, pati na rin si JU Production. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo. Meron tayong join membership button dyan para sa mga gustong pumasok at magpa-member. Dito walang hazing, ha? Walang hazing. Hazing lang. Di ba? Maraming salamat sa inyo. Ito na, ang balita natin. Di ba, ayaw pumirma. Hindi naman sa ayaw. Parang gano'n rin. Parang gano'n rin. Ayaw pumirma ni Chis Escudero, si Kilay, doon sa subpoena. Dahil ang ginawa niya instead, binigay niya doon sa abogado ng Senate at hinayaan na ni Chis Escudero na sa Senate. Okay? Noong mga time na yan, hindi pa natin alam kung magkakaroon ng pangatlong hearing about do sa foreign relation, about do sa pagkuha o pagka-aresto kay Tatay Digong na ang chairperson ay si Senator Amy Marcos. Okay, pangalawang hearing kasi noong nakaraan, I think it was April 4. So magkakaroon ulit ng pangatlong hearing, April 10. Anong araw yung April 10? Thursday. Yan. So sinabi ni Chis Escudero na hindi niya na kailangan pumirma dahil may papaatinin. Ito na naman ayon doon sa vlogger nila na si Claire Castro. Okay, pero bago yan,
Panoorin muna natin yung patutsada o yung sinasabi ni Maharlika about doon kay Chis Escudero kung bakit ayaw nito pumirma. Kasi ayaw niya pumirma noong nakaraan eh. Pakinggan natin. Nga pala, sobrang init dito sa Pilipinas. Hindi ko rin maintindihan kung bakit naka-jacket ako. Sobrang init sa Pilipinas. Grabe. Kikilabutan ka sa sobrang init. Kaya ako naka-jacket kasi malamok dito sa warehouse. So, may initan na lang ako kaysa kagatin ako ng damok. Baka madengge pa ako. Isang like and share mga kayo. Subscribe natin when Tito Talks. Tito Jom din. Jom Malone TV. Paki-subscribe. Paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa, paki-click na lang yung subscribe button. Katabi ng subscribe button, nandiyan yung bell icon. Paki-click din yung bell icon. Tapos lalabas yung all. Paki-click na lang yung all para lagi kayo updated sa mga videos na ina-upload natin. Araw-araw, isang like and share naman dyan. Pasok, Maharlika! So anyway, mga kababayan, so nandito pa rin tayo sa dahil may mga dumarating, oh. Alam mo, ang mga tao talaga, yan, may mga dumarating. Ayan, yan. Kasi yung mga nagbabike, tingnan muna natin. Yan. So ganito yung, ang ganda ng weather today. Actually, ang ganda ng weather. So anyway, magko-comment lang ako dito kay Kilay. Kasi, di ba, nagkaroon ng Senate hearing kanina dyan sa Pilipinas na kung saan absent yung mga tuta ni Bangag. So hindi pumirma si Kilay, traidor si Kilay dito sa subpoena doon sa mga tuta ni Bangag. Alright? So ngayon, usog lang ako ng konti dito mga palangga. May mga, actually yung mga, ang tawag dito tayo kasi medyo para maganda yung alindog natin. Okay? Maganda yung alindog natin dito. Ayan. Teka lang, parang punas-punasan mo. Actually, pinupunasan naman natin to. Ba't parang malabo, alindog. Ayan. Mahangin. So, mga kababayan. Ano to palangga, Gusto nyo bang akin na lang to? Hindi naman siya gumagana, di ba? Thank you. Nakalimutan. Bibili na ako ng ganyan ko para bongga. Di ba? So, anyway, yun nga, ang chika boom boom, kaya pala hindi pumirma si Kilay. Si Kilay, yung Senate President ninyo, na malandi pa yung Kilay sa akin. Leche, di ba? Ikaw Kilay, pag nagkita tayo, aahitan ko talaga yung Kilay mo eh. But anyway, yun na nga, na chika boom boom sa atin. Kaya pala hindi siya pumirma sa subpoena para dun sa mga tuta ni Bangag. Diba? Yung sila Torre, yung mga cabinet secretaries, nakasabwat, ayan, join na kayo palangga, join na tayong lahat. Ayan, dyan lang kayo, basta backup dancer lang kayo habang nagsasalita ako. So, ayun na nga, kaya hindi kaya mga kababayan, kaya hindi pumirma si Kilay sa subpoena kasi siya ay may pangarap na tumakbo sa 2028. So nakipagsabuatan kay Bangag, inutusan ni Bangag, ng gobyerno ni Bangag at ni Lisa Tanas na wag permahan yung subpoena para nga dito sa pagpapatawag dyan sa Foreign Relations Committee, kung saan sasagutin mananagot sila o sasagutin yung mga katanungan kung sino ang nag-provide ng eroplano para abdakin o dukutin si Pangulong Duterte, sino yung mga kasabwat, kasi nakarating sa atin na impormasyon si Ramon ang may-ari nitong eroplano na pinasakyan kay Pangulong Duterte sa kanyang pagdukot. So alam nyo naman na sinuporta din ni Pangulong Duterte si Ramon S. Ang, di ba? So mga traidor, kung ito ay may katotohanan at matinig sana natin dyan sa Senate na siya nga ang may-ari at nakipag-connive siya, mga traidor talaga. Dahil, ang suporta ni PRD naman sa mga negosyanteng, I hope na matitino during his time, maayos naman yung mga hindi talaga matinong negosyante, mga kawatan o mga tax evader, ay talagang gusto niyang tuliin. Hindi naman kasi tuliin. So anyway, so yun po ang ayan, ating mga kababayan, nag-aantay talaga sila dito. So ngayon, yun na nga mga kababayan, hayaan mo lang ating mga palangga, talagang star na star. Kanina pa kasi sila dito. Morning, talagang nag-aabang sila. So ang naulinigan ko, ayon sa ating puting ahas,
Ito pala si Kilay ay, well, alam naman natin nakikipagsabuatan talaga sa gobyerno ni Satanas. Ginawa nga siyang waiter, ano, hello? 'Di ba? Nagmumukha siyang tanga, ginawa siyang waiter ni Satanas, pero mukha pa rin siyang tuta. Kaya isa siya sa 5 tuta ni Bangag. 'Di ba? Actually, hindi lang 5 tuta, maraming tuta. Marami yan, So marami ngayon, yan. dahil nga nasunog si John Vic Remulla na crush ni Satanas, imagine that, na gustong tumakbo yan sa 2028. Diba? Sinabi Kung sa ko lahat sa na inyo sila na gusto biga- tumakbo, biga si no? Lisa dyan kay John Vic. Crush na daw si John Vic. And now, dahil nasunog at nakita ang kabobohan ni John Vic Remulla, ang katangahan, dahil nahuli mismo sa nga bells niya na magkasabwat sila, group effort sila, nung pinlano nilang kinidnap ang Pangulong Duterte. Kaya ngayon, si Kilay naman ang pumuporma. Pumuporma siya ngayon sa Bangag administration para ma-endorse siya for 2028. Mm. 'Di ba? Kasi nga si Tambalos Ros at itong si Satanas hindi nagkakasundo dahil pareho silang greedy. Pero, hindi malayo yun, Hindi malayo yun. Lahat naman ng tumatakbo ngayon, kung ano man yung tinatakbo nila ngayon, syempre may pangarap din yan na syempre given yun, laderize yan Laderize yan. Kumbaga, kung tanod ka ngayon, pangarap mo din maging chairman, di ba? Kung chairman ka ngayon, pangarap mo din maging mayor, at kung mayor ka, pangarap mo maging congressman ka, parang pangarap mo maging senator ka, pangarap mo rin maging vice president ka, malamang pangarap mo din maging presidente. So, laderation, hindi imposible naman yung sinasabi ni Maharlika. Lahat naman yan. Wala naman sigurong vice president ngayon, tapos ang gusto niya maging congressman. O, di ba? Siyempre, angat muna yan. Pagka wala na mapagpwestuhan, saka lang siya ulit bababa ng ganon. Alright? So may mga pumuporma-porma. So allegedly, itong si Kilay ay gustong tumakbo sa 2028. Kaya naman, sunod-sunuran siya kay Bangag at kay Satanas na huwag permahan yung supina para mag-appear itong mga resource person dyan sa Senate hearing sa foreign relations. So ngayon, the question is, ulit-ulitin natin, ganito po ka-unfair sa Pilipinas. Kapag vloggers, resource person like Harry Roque, like me, gusto nilang ipakulong, ipa-contempt, or ipa-interpol kapag hindi ka umattend dyan sa kanilang Senate hearing. Well, sa case ko at kay Harry, mga fabricated crimes talaga yung mga ginawa sa amin. But yung mga vloggers dyan sa TRICOM o WADCOM, talagang pag hindi sumunod sa kanila, na mag-sorry or hindi sumunod sa mga utos nila, iko-contempt nila, ikukulong. Pero ito mga walang hiyang ito sa Senate, 'di ba? Talagang nag-group effort sila para hindi madinig ng taong bayan doon sa Foreign Relations Committee, doon nga sa hearing na yon, nang malaman natin kung ano talaga, kung sila ba ay scripted, kung sila ba ay magkakasabwat with Amy or what. So taong bayan ang mag-uusgan yan taong bayan ang makaka-feel niyan kung sila ay script lang or tama yung ginagawang hearing na yan. But again, Kilay is a traitor. Traitor naman talaga sa taong bayan yan The fact na alam niya nag-a-addicto si Bangag, hindi natin alam. Baka, Kilay, may question ako sa'yo. Nakikipag-jamming ka ba? Diba? Nagsusuyop ka rin ba? Sumisinghot ka rin ba? Kasi, the fact na abogado ka na yung portrayal ay matinukang tao, walang matinong tao na nakikipagsabuatan sa mga addictus. Diba? Sa mga hayok sa ipinagbabawal na Pero ito breaking news. It's not really news actually. 'Di ba, mga kayon? Kayo na ang bahala humusga dyan, 'di ba? Pero April 10, despite the fact na allegedly ayaw pumirma ni Cheese Escudero doon sa subpoena, pero pinaubayan niya daw doon sa legal abogado ng Senate yung desisyon kung magsasapipirma ba sa subpoena, pero hindi na daw kailangan. So ang latest news, hindi na kailangan dahil binigkas na o sinabi na ni Atty. Claire Castro yung mga a-attend sa April 10 kailan ba to? Sa Thursday, kung sino yung mga a-attend na kabinete at kung sino yung sasagot, di ba? Panoorin natin ito. Nandito na rin yan syempre. Pero nagbigay na po ng listahan ang Office of the Executive Secretary yung maaaring dumalo po sa nasabing hearing. Nakalista po rito si Secretary Jesus Crispin Remulla ng DOJ,
Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, and Chief State Counsel Dennis Arvin Chan. Makakasama at nilagay din po namin sa listahan si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique A. Manalo. Philippine Center on Transnational Crime, Executive Director Alcantara. PNP General Romel Francisco Marbil and General Nicolas Torre. From DMW, si Secretary Hans Kakda. Kasama rin po si Special Envoy Marcos Lacanilaw. And from the SEC, Attorney R.J. Bernal and Attorney Ferdinand Logi Santiago. Ayan yung mga atin sa April 10, ha? Thursday. Abangan natin yung update dyan. Mag-upload tayo. Bibigyan din natin ng reaction yan. Yung hearing na yan. O abangan nyo yan dahil masipag dito si Senator Amy. Bilhin nyo, ilang araw lang yung pagitan. Panibagong hearing na naman. O sigurado, maganda na sagot niyan. Maganda na sagot niyan kasi may absent eh. O, di ba, nakapag-usap-usap na yan, nakapag-caucus na yan. Abangan natin kung ano yung mga isasagot ng mga yan. Pero alam niyo na yan, di ba? O, abangan natin. Sige, April 10 ha, yung pangatlong hearing sa Foreign Relation, ang chairperson ay si Senator Amy Marcos. Tapos ito, kaya, ang pangalan nito? Attorney Vic Rodriguez. Panoorin natin. Hanggat kaya ng aking katawan, hanggat kaya ng aking kalooban, kalakasan ng pag-iisip, pati na ang aking spiritual na paninindigan. Sapagkat hindi pwedeng panay tapang, hindi naman pwedeng panay talino lamang. Hindi rin Sa kanila ba yung sounds pwedeng na yan? iasa natin sa panalangin o pananampalataya at hindi lalo pwedeng panay emosyon lamang. Ang pagsisilbi sa bayan upang higit na makinabang ang mamamayang Pilipino, kinakailangan ay kombinasyon ng lahat ng ito. At hanggat kaya ng aking katawan, kaisipan, kalooban at pananampalataya, paglilingkuran ko ang mamamayang Pilipino. Ano po ang inyong plano upang mas mapabuti at mas mapalawak pa ang mga benepisyo ng mga manggagawa tulad ng SSS, pag-ibig at PhilHealth? Unahin natin yung sa PhilHealth. Alam naman natin lahat na binigyan ng zero funding ng gobyerno, ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang PhilHealth ngayon. Ang aking tanong, nasaan ang mandatory contribution ng mga pribadong manggagawa para sa PhilHealth na kinolekta? Hindi pa man ninyo nakukuha at nahahawakan ang inyong pinaghirapan tuwing kinsenas at katapusan. Paano natin lalabanan ito? Sisikapin ko bilang senador ninyo na sa pagpapanday pa lamang ng ating taunang budget, masisiguro natin na wala nang mauulit na ganitong kaganapan na bibigyan ng zero budget ng PhilHealth at kukunin ang mandatory contribution ng mga pribadong manggagawa. Yun ang aking gagawin, yun ang aking pagsisikapan. Ano ang plano mo upang gawing abot kaya at mas accessible ang serbisyong pangkalusugan sa buong bansa? Sapagkat ako ay naniniwala na ang ugat, ang punot dulo, ang simula't katapusan ng kahirapan ng maraming Pilipino at ng ating bansa ay ang korupsyon na nagmumula sa ating taunang budget. Uulitin ko, sa pagpapanday pa lamang ng ating taunang budget, sisikapin ko na masiguro na lahat ng sentimo na pera nating mga Pilipino ay dapat mapunta sa social services, sa kalusugan, sa kapayapaan, sa paglaban sa droga. Ito yung mga pangunahin na serbisyong dapat ibinibigay ng national government. Tanggalin natin yung non-core functions ng gobyerno kagaya ng pamumudmod ng akap, pagbibigay ng ayuda, pagpapatupad ng tupad, at kung ano-ano pang mga akap ay Dami niyan. Siguraduhin natin Grabe na kada sentimo ay napupunta sa dapat patunguhan, lalo na sa sektor ng edukasyon. Alam mo, number 1 yan corruption. Number 1 sa Pilipinas yan, corruption. I mean, kung gusto mo mapaluwag lahat ng mga ahensya sa gobyerno, just make it sure na matanggal talaga o mabawasan yung corruption. Gaya ng sinasabi ni Tatay Digong, imposibleng mawala yung corruption sa gobyerno sa Pilipinas. Siguro malilesen daw. Yan ay sinasabi ni Tatay Digong, parang narinig ko. Parang ano yan may mga statement sa Tatay Digong na ganyan.
Totoo naman, real talkan yun. Real talkan yun. Hindi imposibleng mawala yung korupsyon sa Pilipinas eh. Pwede mabawasan, malesen, mabawasan. Kayo naman, ganito lang yan eh. Ganito, ito natutunan to ni Cara David sa mga mangyan. Ganito yung pagkakasabi niya. Halimbawa, may 10 piso. Halimbawa lang, may 10 piso. 10 piso para sa 10 tao. So kung kukuha lang yung bawat tao ng sapat sa kanila, let's say piso, yung 10 tao na yon makakakuha ng tig-piso. So lahat sila meron. Walang corruption. Ang nangyayari kasi, halimbawa si piso, kumuha ng 9 pesos, ilang ang matitira na lang, piso, paghahatian ng 9 na tao. So magkano na lang yon? Yung piso, i-divide mo sa 9. So, ang ano lang dito, ang catch lang dito, di ba? Alam mo naman, hindi mawawala yung corruption na yan eh. Puta, yung iba kasi, ang kinuha, hindi lang, ang kinuha, di ba, 10 piso. Ang kinuha, 20. Sobra-sobra pa. Pero kung, hindi ko sinabing kumuha kayo, ha? Hindi ko sinabing kumuha kayo. Pero syempre, alam nyo na yan. Wala namang politiko na, ano eh, di ba? Na talagang, ewan ko lang, ha? Hindi natin alam. Baka mamaya, maano tayo dito, di ba? Ano lang yan? Siguro, ang pinaka-the best kasi yung budget na pinagkukuhaan, kunyari, yung mga taxes natin, yung mga income taxes natin, na contribute na natin. So, yung mga budget dapat nako-contribute doon sa mga proyekto, sa mga ahensya ng gobyerno, gaya ng PhilHealth, DPWH, infrastructure, at kung medical, at kung ano-ano pa. Sana doon napupunta talaga para maibalik ulit sa taong bayan. Hindi napupunta sa bulsa. Yung nangyayari kasi siguro, o baka mali ako, tama sila, mali ako, o tama ako, mali sila. Di ba? Ganun lang yun eh. Baka naman kasi kinuha kayo ng sobra. Magtira naman kayo para sa ibang tao. Magtira naman kayo para sa PhilHealth. Magtira naman kayo para sa DPWH. Magtira naman kayo para sa mga medical. Di ba? Para doon sa mga walang trabaho. Alam mo yun, sa mga proyekto, sa infrastructure na dapat makakapagpagaang ng buhay ng tao. Gaya ng mga, yung mga skyway na yan, maganda yung mga infrastructure, di ba? Yung mga trapiko, ayusin nyo. Yung mga matataas na bilihin, yung kuryente, hindi ko alam. Hindi naman bago yung Hindi naman bago yung plataforma na papababain ko yung kuryente. Actually, matagal ko nang naririnig yan. I don't know kung kayo naririnig nyo rin noon yan. Matagal na yan eh, di ba? Matagal na yan. Pero hanggang ngayon, mataas pa rin ang kuryente, mataas pa rin ang tubig, mataas pa rin ang bilihin. Yung sa agriculture, yan. Maganda yung sinabi nun eh. Si Manny Piñol ba yun? Ang ganda na sinabi din niya. Sinabi niya na yung sa agrikultura daw, hanggat maaari, ang gusto niya, yung mag-stand alone. Yung hindi nakadepende sa budget ng gobyerno. Na tipong kahit na magkandaleche-leche yung budget, meron pa rin sila makukuhaan. Yun, maganda, di ba? Maganda. Para hindi, kasi turuan nagiging domino effect eh. Kunyari, walang budget na binigay eh. So, ang tendency, mag-i-stop na kayo. Di ba? O kaya, delay yung budget na binigay. Di ba? Delay yung budget na binigay o stop din yung production. Ang kagandahan niya sinasabi ni Manny Pingol na sana mag-stand alone. Diba? Pag nag-stand alone, magkakaroon na siya ng sariling budget niya, syempre, di na siya masyadong aasa. Pero syempre, may budget yan. May budget pa naman yung galing sa gobyerno. What I mean by that, yung kaya niyang tumayo sa sariling paa niya kahit na wala siyang budget. Kung ganun lahat ang thinking na lahat ng gobyerno o ahensya, kasi malaki pondo niyan eh. Malaki pondo ng bawat ahensya. Ang problema, hindi napupunta talaga doon sa mga proyekto na yun. Bagkos napupunta sa iisang bulsa. So, yun yung corruption na dapat matigil. Na sa gano'n, yung mga pera at yung mga budget na dapat na nandoon sa mga proyekto na yon, doon na mapunta nang maibalik naman sa sambayan ng Pilipino. Paano nyo matutulungan ng mga Pilipinong hirap bumili ng maintenance na gamot dahil sa mataas na presyo nito? Mapapansin natin na talagang ang issue ay yung kalusugan. At doon uli babalik yung napakahalagang usapin ng PhilHealth. Dapat imbis na kinuha ng administrasyon ni Bongbong Marcos yung tinatawag nilang surplus budget ng PhilHealth, dapat ito ay pinalawig ang coverage ng PhilHealth. Dapat pinalawak ang mga serbisyong kalakip o kasama sa coverage ng PhilHealth. Hindi para kunin
ng gobyerno at upang ipangpondo sa AKAP, sa AIX, sa TUPAD, sa MAIP at kung ano-ano pang ayuda. Yan ang ating pagsumikapan. Palakasin natin ang PhilHealth, patatagin natin ang PhilHealth at palawakin natin ang serbisyo. At kung may problema sa paggamit ng pondo nito, ang dapat tugisin ni Bongbong Marcos ay yung kanyang mga sariling appointee na hindi nagtatrabaho at pabigat sa ating mga Pilipino. Ano ang inyong mga plano upang matugunan ang mga issue sa human trafficking na nauugnay sa operasyon ng POGO sa bansa? Ang human trafficking ay concern hindi lamang ng pamahalaan, kundi pati ng mamamayang Pilipino. Na kailangan maging maingat tayo doon sa mga nagsisilbing manpower or placement agencies, whether domestic or overseas. Masiguro natin, magtulungan tayo, isumbong natin sa kinauukulan yung tingin natin ay mga illegal recruiters o sangkot sa human trafficking. Hindi lamang ang POGO. Yung POGO ay nagagamit lamang. Yan ang aking matinding paniniwala. Paano niyo po haharapin ang mga issue ng pabahay at urbanisasyon na nagiging sanhi ng pagdami ng informal settlers sa mga syudad? Nakakalungkot sapagkat sa simula ng administrasyon ni Bongbong Marcos, kanyang ipinangako na 6 million housing units, 6 million socialized housing units or 1 million housing units per year. Ngayong magtatatlong taon na Maganda sa yan, pwesto, ang nailalagay lamang nila, ang naitatayo lamang nila ay higit kumulang 100,000 units of socialized housing. Talagang magkakaproblema tayo at maglilipa na yung tinatawag nating informal settlers. Tayo'y makipagtulungan, pakinggan din natin yung partner ng pamahalaan, yung local government units. At sikapin na malagyan ng totoong human settlement or human resettlement yung mga informal settlers. Hindi porke binigyan mo ng bahay ay okay na. Dapat yan ay malapit sa eskwelahan, may hanap buhay at malapit sa pamayanan. Yan ang tunay na solusyon sa issue ng pabahay sa ating bansa. Kung kayo po ay manalo sa pagkasenador, ano pong plano ninyo sa first 60 days? Ang aking plano, sisikapin kong isabatas lahat yung aking mga legislative agenda. Unang-una ay yung pag-amyenda sa plunder law o yung batas laban sa mga mandarambong at pandarambong. Aking ibababa ang threshold ng plunder from 50 million to 1 million pesos sapagkat ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit magkanong halaga yan. At pag nagawa ko na yan, aking ipapanukala ang pagbabalik ng death penalty, subalit sa 2 kaso lamang. Unang-una, doon sa makukonvict o mapapatunayang guilty na nagnakaw ng pera nating mga Pilipino, yung plunder law. Maganda yan. Sa kaso Para may takot. na siyang kasasangkutan ng mga taong gobyerno at ng mga alien, banyaga, or foreigner. Yan ang aking unang-unang gagawin sa loob ng 60 days bilang senador ninyo. Yan. O, stop na natin dito. Meron lang ako mga key points na gustong sabihin sa inyo, lalo-lalo na doon sa mga viewers natin at saka doon sa mga bago na mapadaan dito o maabot sila hanggang dito sa dulo na to. Alam ko naman na mahirap na parang malayo pa yung Pilipinas doon sa Singapore na kagandahan. Sa lahat kasi ng bansa napuntahan ko, Singapore pa lang yung napupuntahan ko. Doon sa Singapore, napabilib na ako kaagad kasi talagang malinis. Yung gasoline station, meron lang isang lugar basta may specific na lugar lang kung saan doon sila magpapagasolina. Hindi gaya sa Pilipinas na kada meron dyan, meron sa kabila, minsan magkatabi pa, magkaiba lang ng brand, di ba? Kasi syempre, ano na yan kumbaga kahit saan. Sa Singapore, nakikita ko, wala. So, tinanong ko yung taxi driver na mga Pilipino doon, sabi nila, meron daw silang specific na lugar kung saan doon lang sila magpapagas. Kaya talaga siguro, pagpunta nila doon, full tank lang. Tapos, yung meron silang mga bus stop na talagang doon lang hihinto. Kaya pag na-late ka, next bus ka na lang. Tapos, yung pera ko na barya, doon naman malaki naman ang pera ng Singapore, yung barya ko na pera ng Singapore, na pambibili ko pa ng McDo. Basta, maayos siya. Tapos yung mga taxi driver nagsusukli talaga, hindi gaya rito na pagka 89 yung bill mo, tapos 100 yung ibibigay mo, nakakaya ng kunin. 'Di ba? Tapos puro CCTV.
Sa Singapore, wala masyadong nakikita mga kapulisan, mga naglalakad-lakad, hindi gaya dito, may mga police assistant desk pa, yung mga ganun. Doon, wala, puro CCTV. Pero kada isang poste, ang dami CCTV. Yun lang yung napuntahan ko for 1 week. Kasi meron akong prenup shoot doon. So, nagandaan ako sa Singapore. How much more doon sa ibang bansa pa? Like Japan yan. Japan, gusto ko puntahan. China, London, Paris, yan. Gusto ko makapuntahan yung mga yan. Pero syempre, sana dito makapunta rin ako sa Davao, sa Cebu. Gusto ko mapuntahan yung bahay ni Tatay Digong. Yan talagang isa sa mga pangarap ko. Mapuntahan ko din, okay? Yan yung mga key points eh. Yan yung mga key points. Corruption, number 1 yan. Talagang dapat mawala yan. Sa ganon, yung mga budget talaga ay mapunta sa mga proyekto na kung saan makakapagpabigay ng ginhawa sa bawat Pilipino. Yung MRT na nga lang eh. Yung mga pilahan sa MRT. Yung MRT, wala iba ata. Parang nakikita ko sa post nila, yung iba walang elevator. Eh okay lang naman yung kung walang elevator, eh paano kung mga senior na yung sasakay? 'Di ba? Ang hirap naman. O kaya hindi gumagana yung mga escalator. Sana malinis yung traffic pa lang. In short, marami problema yung Pilipinas. Malayo pa tayo doon sa gusto natin, yung pangarap natin na maluwag, maayos, tahimik, safe, hindi korap na gobyerno. Malayo. Diyos ko. 'Di ba? Si Senator Robin niya, nagsasawa na eh, di ba? Sinasabi niya na parang ayaw naman magbago ng Pilipino, di ba? Gusto naman magbago ng Pilipino. Siguro, nagsasawa lang, kagaya niyan. Frustrated na din dahil parang paulit-ulit lang eh. Totoo, paulit-ulit lang. Totoo naman, paulit-ulit lang talaga. May mananalong korap. Tapos sa susunod, magtataka ka, mananalo ulit. Tapos, hanggang sa matapos yung termino niya, di ba? Saka lang titigil siya, tapos ang papatakbo niya, asawa niya, anak niya, kapatid niya, mga ganun. Ganon, di ba? Yung, di ba, sana kung yung kandidato na yun talagang mahusay, yan, kahit habang buhay na siya dyan, di ba? Hanggat gusto niya, kung talaga maayos naman. Ang siste lang, na sana, yung maluluklok, syempre, ano naman natin yun, desisyon natin yun, na sana ang iluklok pala natin, ganito pala, sana ang iluklok natin, yung talagang makakatulong sa atin. Hindi yung iintindihin lang niya yung power, posisyon, saka yung pera. Sana, di ba, dito tayo mag-start sa PDP laban. Vote straight natin yon. Yan ang suggestion ko. At yan ang request ko sa inyo. Pero syempre, kayo pa rin naman na masusunod, di ba? Kung sinabi ko naman 10, eh baka kayo naman, di ba? Hindi kayo naman na masusunod sa sarili nyong boto. Pero okay na din. Pero yun ang personal na healing ko sa inyo. Nang sa ganun eh, umayos naman yung bansa natin. Otherwise, baka sasabihin ko na rin yung gaya na sinasabi ni Robin na ayaw naman magbago ng Pinoy eh. Di ba? Maraming salamat mga kayon. Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. God bless po. Mag-iingat po kayong lahat.